Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Si Soo Hyun ay isang tanyag na manunulat. Siya ang unang manunulat na Koreano na nagwagi ng Nobel Prize for Literature. Ang mapang-uyam na kapalaran niya ang nagdulot ng 4 na beses siyang makunan. Sa hirap at pagod, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. 7 taon siyang namuhay ng masaya. Nang inakala ni Soo Hyun na magiging maganda at masaya na ang kanyang buhay magpakailanman, may aksidenteng nangyari. Maaga pa noon umaga, inimbitahan si Soo Hyun sa isang book signing. Si Soo-ho, ang kanyang asawa, lang ang nasa bahay para alagaan ang kanilang anak. Dati, determinado si Soo-ho na magbitiw sa trabaho bilang reporter dahil hindi niya matanggap ang peking balita mula sa kanyang mga superior at mga ilegal na gawain. Nung araw na iyon, biglang naramdaman ni Soo-ho na may lagnat si Gun-woo. Agad niyang tinawagan si Soo Hyun para itanong kung saan nakalagay ang gamot pampababa ng lagnat. Kahit na maayos niyang naipaunawa sa asawa ang mga instruksyon, hindi pa rin mapalagay si Soo Hyun, kaya humingi siya ng permiso at sumakay ng taxi pa uwi. Nang makita siya ng anak, agad nitong niyakap si Soo Hyun. Hinawakan ni Soo Hyun ang noo ni Gun-woo at naramdaman niyang wala na itong lagnat. Saka lang siya napanatag. Pagkatapos, pumasok si Soo Hyun para ayusin ang kanyang mga gamit pero nang makapasok siya, napansin niyang may itinatago ang asawa. Parang may sekretong hindi sinasabi si Soo-ho. Kinapa ni Soo Hyun para tingnan at nalaman niyang ito pala ay sedative. Nalaman niyang pagkatapos magbitiw sa trabaho, umiinom pala ng gamot si Soo-ho para panatilihin ang kanyang kalooban at emosyon. Bilang asawa, ngayon lang niya nalaman ang kalagayan ng kanyang mister. Nang hina ang loob ni Soo Hyun, niyakap niya si Soo-ho at pinalubag ang kanyang kalooban. Bigla nilang narinig ang tahol ng aso sa bakuran. Agad na tumakbo palabas si Soo Hyun at napansing wala si Gun-woo. Nakabukas ang pinto. Naalarma ang mag-asawa at agad na naghiwalay para hanapin ang anak pero hindi nila makita si Gun-woo sa buong kapitbahayan. Napadaan si Soo Hyun sa isang interseksyon. May nakita siyang isang sapatos ni Gun-woo sa tabi ng daan. Sa puntong iyon, hindi na mapakali si Soo Hyun. Umiiyak siyang nagmadaling hanapin ang anak pero hanggang gabi, hindi pa rin niya ito matagpuan. Wala ring leads ang pulisya. Sa sandaling iyon, nakita ni Soo Hyun ang mga pulis at maraming tao sa tabi ng kalsada. Wala na siyang malay at dahan-dahang lumapit. Pero habang papalapit siya, lalo siyang hindi mapalagay. May batang isa ang suot na sapatos na inilabas mula sa grupo at iyon ang nawawalang anak ni Soo Hyun. Sa oras na iyon, malalim lang nakatulog si Gun-woo at agad itong dinala sa emergency room. Nanginginig ang mga kamay ni Soo Hyun. Parang nakalimutan niya kung paano umiyak. Walang magawa kundi maghintay sa labas ng operating room. Hindi nagtagal, dumating si Soo-ho kasama ang kapatid at ina sa ospital. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang doktor at sinabing ginawa na nila ang lahat pero malala ang kalagayan ng bata. Sana ay handa na ang pamilya sa pinakamasama. Naglupasay sa sakit si Soo-ho. Nagmakaawa siya sa doktor na iligtas ang anak pero huli na ang lahat. Dahil sa sakit, gustong umiyak ni Soo Hyun pero hindi niya magawa. Naalala niya ang masasayang sandali tulad ng unang ngiti ng anak sa kanya. Unang pagtayo at pag-ikot, unang pagkakasakit, o unang pagpalit ng ngipin at marami pang ibang una. Pero ngayon, nasa intensive care unit si Gun-woo. Maraming tubo at ventilator ang nakakabit sa kanya. Kaya hiniling ni Soo Hyun sa nurse na siya na lang ang maggupit ng kuko ng anak. Umiiyak siyang nagdasal na sana may himala. Pero ang narinig niya ay ang alarm ng heart monitor. Pagkatapos tignan ng doktor, wala nang hininga si Gun-woo. Kahit ayaw tanggapin ni Soo Hyun ang masakit na katotohanan, kailangan niyang takpan ng kumot ang anak. Sa libing ni Gun-woo, mahigpit na niyakap ni Soo Hyun ang abo ng anak. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang pangako nila ng anak. Alam ni Soo-ho na labis ang pighati ng asawa pero nanginginig siyang kinuha ang urn sa kamay ni Soo Hyun. Ibinigay niya ito sa tagapaglibing para ilagay sa sementeryo. Nang tabunan ng lupa, umiyak ng labis si Soo Hyun. Nang gabing iyon, umuwi ang mag-asawa. Nakita nila sa lugar kung saan namatay si Gun-woo, maraming regalo ang mga tao bilang paggunita sa bata. Lumuhod si Soo Hyun sa lupa, hinahaplos ang body line na iginuhit ng pulis. Biglang bumuhos ang matinding sakit. Nahiga siya mismo sa lugar kung saan nabangga ng sasakyan ng anak. Hindi nagtagal, ang driver na sanhi ng aksidente ay hindi na kinaya ang pressure ng publiko at nagdesisyon magkumpisal. Ayon sa batas ng Korea, ang aksidenteng may biktimang bata ay napakabigat na kaso. Pero sa unang hearing, sinabi ng doktor na nag-alaga na ang aksidente ang dahilan ng brain hemorrhage ni Gun-woo. Kailangan agad itong operahan. Kung naagapan sana at na-ospital ka agad, malaki sana ang tsansa niyang maligtas at hindi sana siya namatay. Pero tumutol ang defense attorney.
Sinabi niyang gustong dalhin kaagad ng akusado si Gunwoo sa ospital kaya kinuha niya ito at inilagay sa sasakyan. Pero biglang hindi na huminga ang bata. Natakot ang akusado kaya iniwan niya ito at tumakas. Nang maglaon, dahil naramdaman niyang mali ang ginawa niya, kusang nag-surrender siya. Dagdag pa, gusto ring ipatawag ng defense attorney si Soo-hyun sa korte. Matapos pumayag, tumayo si Soo-hyun sa witness stand. Tinanong siya ng defense attorney kung may lagnat ba si Gunwoo nung araw ng aksidente at kung nasa business trip ba siya noon. Sinagot ni Soo-hyun na wala namang sakit ang anak bago siya umalis. Muling itinanong ng defense attorney kung nasaan siya at nasaan si Gunwoo nang mangyari ang aksidente. Pinunto ng defense attorney na dahil irresponsible ang ina at iniwan ang anak na may lagnat sa bakuran. Bago pa makapaliwanag si Soo-hyun, muling itinanong kung paano lumalabas ang bata. Sinubukan niyang balikan ang nangyari nung araw na iyon pero hindi niya matandaan kung naiwan bang nakabukas ang pinto o hindi. Sinabi niyang hindi niya matandaan at ito mismo ang sagot na hinihintay ng defense attorney. Sinabi niyang ang sanhi ng insidente ay dahil hindi maayos na naalagaan ni Soo-hyun ang anak na may sakit at walang emergency precautions. Agad na tumutol ang prosecutor at iginiit na walang kinalaman ang mga bagay na ito sa kaso at sumang-ayon ang hukom. Pero nakita ni Soo-hyun ang defense attorney na may bulong sa tainga ng driver. Sa mga araw na naghihintay sa hatol, wala nang nagawa si Soo-hyun kundi umiyak sa sakit. Hindi rin naman maganda ang kalagayan ni Soo-ho. Nang kanyang puna ng application para sa death certificate ng anak, nasaktan siya ng husto at hindi na makahawak ng panulat. Hindi nagtagal, dumating ang huling hatol. Ang hukom, batay sa mga kaugnay na probisyon ng batas, ay nagpahayag na inosente ang akusado dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gayunman, matapos pag-aralan ang testimonya ng mga saksi at iba pang ebidensya, tinukoy ng hukom na nilabag ng akusado ang batas para sa espesyal na krimen at ang krimen ng hit and run na nagresulta sa kamatayan. Subalit, dahil sa pag-amin at pagsisisi ng akusado at isinasaalang-alang na noong pangyayari ay nagpanik ito at hindi sinadyang magdulot ng aksidente, hinatulan siya ng 2 taon at 6 na buwang pagkakakulong at 4 na taong suspended sentence. Muntik nang mabaliw si Soo-ho nang marinig ito at nagmadaling saktan ang akusado. Ngunit nang makita ito ng akusado, lumuhod ito sa harap ng lahat at nagkunwaring nagsisisi. Sa huli, dahil sa labis na galit, pinalayas si Soo-ho sa korte. Nakaupo lang si Soo-hyun doon, nakatitig ng walang malay. Hanggang sa dapit hapon na siya nagkamalay. Sa sandaling iyon, biglang may nag-text sa teleponong nakahagis sa sahig. Telepono ito ng asawa niya. Ang mensahe ay may nakasulat na address. Sa parehong panahon, ang driver na sanhi ng aksidente kay Gunwoo ay tumawag sa isang misteryosong tao. Sinabi nito na sinunod niya ang mga tagubilin nito at nakalaya siya. Ang misteryosong taong ito ay ang dating alkalde ng distrito, si Kim Jun. Sinundan ni Soo-hyun ang address sa text at hinarang ang driver na pumatay sa anak. Hiniling niya itong humingi ng tawad sa kanyang anak. Ngunit sa halip, ibinigay nito ang kanyang business card at sinabing puntahan siya sa kumpanya para makuha ang perang gusto niya. Nang makita nitong ayaw tanggapin ni Soo-hyun, idinikit niya ito sa larawan ni Gunwoo. Nang hindi pa rin siya pinalagpas, itinulak niya si Soo-hyun sa lupa. Agad na tumayo si Soo-hyun at sinakal ang bukong-bukong ng driver. Dahil dito, nagalit ito at hindi sinasadyang nabunyag ang katotohanan. Dahil sa insidenteng ito, malaki ang naging pinsala sa reputasyon nito. Nang kumalma, hiniling ng driver na huwag nang guluhin pa ni Soo-hyun ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kailangang magpatuloy ang mga nabubuhay. Nang marinig ito, ngumiti si Soo-hyun. Akala niya mismo na may konsensya pa ito. Kaya kinuha niya ang larawan ng anak, matatag na pumasok sa kotse at walang pag-aatubiling pinatakbo ito. Kung hindi kayang hatulan ng konsensya at batas ang masasama, siya na mismo ang magiging batas para maghiganti sa di makatarungang pagkamatay ng anak. Pinatakbo ni Soo-hyun ang kotse at pinatay ang driver sa araw ng sentencing. Matapos maaresto, inamin niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit kung bibigyan siya ng pagkakataong pumili ulit, gagawin niya pa rin ito. Kaya hindi siya humiling sa hukom na bawasan ang sentensya niya. Nang maging publiko ang insidente, si Soo-hyun, dating bantog na manunulat, ay naging tao ngayong kinamumuhian at pinupulaan ng lahat. Walang gustong malaman ang totoong nangyari. Ang alam lang nila, pumatay siya, isang walang pusang kriminal. May mga sumigaw pa na dapat dagdagan ang sentensya niya. Ngunit alam ni Soo-ho na napag-initan ang asawa. Ipinangako niyang hahanapin ang hustisya para sa kanya. Nahatulan si Soo-hyun ng 7 taong pagkakakulong. Matapos mawalan ng anak, wala na siyang ibang pinanghahawakan. Labis din ang paghihirap ni Soo-ho. Kailangan niyang mamuhay sa sakit at kalungkutan. Makalipas ang 1 buwan, may mga fans pa ring nagpapadala ng liham kay Soo-hyun. Ngunit hindi pa rin niya malimutan ang sakit ng pagkawala ng anak. Araw-araw, nakaupo lang siya sa sulok, malungkot. Kahit na dumalaw si Soo-ho, ayaw niyang makita ito. Walang magawa si Soo-ho,
kundi hilingin sa warden na ibigay sa asawa ang mga volunteer letters. Pagkatapos, lihim niyang ipinadala ang mga liham, mga papel na puno ng pagmimiss. Sa liham, sinabi ni Suho na alam niya kung gaano kasakit kay Sohyun ang makita siya. Ngunit pinapayuhan niya itong magtiis at hintayin siya. Gagawin niya ang lahat para linisin ang pangalan nito. Ginawa nga ni Suho ang sinabi niya sa liham. Tinipon niya ang mga dokumentong may kinalaman sa kaso, ang confession ng driver at mga kahina-hinalang ebidensyang hindi isiniwalat ng pulisya sa korte. Lumalabas na lasing ang driver noong araw ng insidente, ngunit 0.03 lang ang alcohol level niya. Natuklasan ni Suho ang hotel kung saan uminom ang driver. Kasabay nito, ginamit niya ang koneksyon para makuha ang footage ng surveillance camera noong araw ng insidente. Nakita sa footage ang eksena ng lalaking nakainuman ng driver, ang dating alkalde na si John. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng bilangguan, ang isa sa mga trabaho ni Sohyun ay pananahi. Noong araw na iyon, habang nagtatahi siya, bigla niyang nakita ang disenyo ng damit. Eksaktong kapareho ng suot ng anak noong araw ng insidente. Naalala niya ang masayang panahong iyon. Hindi niya alam kung nawalan siya ng ulirat o gustong parusahan ang sarili dahil kahit tumusok ang karayom sa palad niya, walang imik siya. Walang kahit anong reaksyon. Buti na lang at nakita siya ng mga kapwa bilanggo at dinala siya ng mga gwardya sa ospital. Habang nasa koma, parang bumalik si Sohyun sa araw na iyon. Matapos magpaalam sa mga kapitbahay, pumasok siya at ni Gunwoo sa bakuran. Ginamit niya ang sugat na kamay para isara ang pinto. Ipinabatid ng doktor sa ina ni Sohyun na dahil sa trauma na dulot ng kaso, labis na anxiety at depression ang dinanas nito. Walang ina sa mundo na hindi nagmamahal sa anak. Agad na pumasok ang ina ni Sohyun sa kwarto nito. Natatakot siyang baka may masamang mangyari sa anak kung magpapatuloy ito. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Sohyun na sigurado siyang nagsara siya ng pinto. Kung maaari lang niyang tiyakin ulit, hindi sana namatay si Gunwoo. Labis siyang nagsisisi. Sa parehong panahon, batay sa mga ebidensyang nakalap, nahulaan ni Suho na malapit na magkaibigan ang defense attorney at ang dating alkalde na si Joon. Ang driver at si Joon ay may partnership. Ang hukom na naglilitis sa kaso ay malapit din kay Joon. Ibig sabihin, ang driver, ang defense attorney at ang hukom, magkakaugnay silang tatlo. Hindi patas ang paglilitis mula pa sa simula. Ang taong may kakayahang impluwensyahan ng kasong ito ay walang iba kundi ang dating alkalde at kasalukuyang representative ng United Party, si John. Sa sandaling iyon, may kakaibang tumawag. Hindi nagtagal, pumunta si Suho sa opisina ni Joon. Lumalabas na gustong malaman ni Joon kung bakit siya iniimbestigahan ni Suho. Hindi nagpaligoy-ligoy si Suho at diretsong nagtanong. Ginamit ni Joon ang kanyang koneksyon para tulungan ang isang maliit na may-ari ng construction company. Ang layunin ay itago ang kanyang nakaraang katiwalian dahil ang driver ang namamahala sa orihinal na proyekto. Sa huli, wala na siyang nawala pa kay Suho. Ngayon, wala na siyang kinatatakutan. Desidido siyang ipaglaban ang hustisya para sa asawa at anak at ilantad ang katiwalian ni Joon. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Suho, hindi natakot si John. Ipinakita niya sa kanya ang isang video sa pamamagitan ng kanyang secretary. Ang laman ng video ay ang footage ng surveillance camera sa harap ng bahay ni Suho noong araw ng insidente. Binalaan siya ni Joon. Dapat niyang malaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Sa loob ng bilangguan, nasugatan ang kamay ni Sohyun kaya nahihirapan siyang magtrabaho. Ang kapwa bilanggo na si Hyeja ang laging tumutulong sa kanya, mula sa mabibigat na gawain tulad ng paghakot ng tubig hanggang sa magagaan tulad ng paglalaba. Dahil ramdam ni Hyeja na si Sohyun ay parang dati niyang sarili. Mabilis na lumipas ang panahon sa pangangalaga ni Hyeja. Halos gumaling na ang kamay ni Sohyun. Bilang pasasalamat, binigyan niya si Hyeja ng bagong salamin sa mata. Lalong lumalim ang pagkakaibigan nila. Sa panig ni Suho, matapos balaan ni Joon para maprotektahan ang asawa, pumirma siya ng confidentiality agreement. Kasabay nito, nakakuha siya ng magandang trabaho at oportunidad sa ibang bansa. Hindi nagtagal, bumisita ang ina ni Suho sa ina ni Sohyun. Umaasa ang una na mauunawaan ng biyenan ang kanyang anak. Ang ibig sabihin, kung kailangang makulong ang manugang, huwag isama ang asawa. Kinabukasan, dumalaw ang ina at kapatid ni Sohyun. Aksidente itong nabanggit ng kapatid. Sinabi rin nito na hindi niya dapat iwanan ang bayaw. Paano na siya paglabas sa bilangguan kung wala ito? Sa totoo lang, napag-isipan din ito ni Sohyun, pero hindi pa siya makapagdesisyon. Makalipas ang ilang panahon, pinayagan ng dalawin ni Suho ang asawa. Kaagad na sinabi ni Sohyun na huwag na itong bumalik. Itinuring niya itong huling pagkikita nila. Ayaw niyang makita ang asawang naghihirap dahil sa kanya. Pero sinabi ni Suho
na huwag itong mag-alala. Gusto lang niyang samahan ang asawa sa pagharap sa hirap. Ngunit pinaalalahanan siya ni Soo-hyun. Isa siyang murderer. Kung mananatili siyang asawa ng isang kriminal, wala na siyang kinabukasan. Kaya humingi siya ng diborsyo at hindi binigyan ng pag-asa si Soo-ho. Pagkasabi nito, umalis na si Soo-hyun. Ngunit pagkatapos ng pagdalaw, parang gumaan ang pakiramdam ni Soo-ho, para bang nawala ang problema niya. Ang totoo, ginawa lang ito ni Soo-hyun para hindi hadlangan ang kinabukasan ng asawa. Nang gabing iyon, umiyak siya sa sulok. Nakita ito ni Hyeja at umupo sa tabi niya. Sinabihan siya nitong, mabuti na rin na nakakapagluha ka. Dumaan ang 4 na taon. Isang araw, nagkukwentuhan sina Hyeja at Soo-hyun. May isang hiling pala si Hyeja. Sana ang mga taong nasaktan dahil sa kanya ay maging masaya. Lumalabas na may cancer si Hyeja na hindi na magagamot, pero hindi siya malungkot. Sa halip, ito raw ang kapalit ng mga nagawa niya. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi kay Soo-hyun ay ayaw niyang mabigla ito kapag nawala na siya. May ipapakiusap pa si Hyeja. Ibinigay niya ang kanyang notebook kung saan nakasulat ang detalye ng isang kaso ng pagsunog. Noon, nalaman ni Hyeja na may kabit ang asawa niya. Sa galit, sinunog niya ang bahay para patayin ito at ang kabit. Pero lumaki ang apoy at umabot sa kapitbahay. Doon niya nalaman na 3 inosenteng tao ang namatay. Isang bata lang ang nakaligtas. Araw-araw siyang nagdarasal na maging matatag ang bata. At simula noon, nagsulat siya ng mga liham para rito. Ngayon, malamang hindi na direktang makapagsorry si Hyeja sa batang lalaki. Sa kanyang puso, tunay siyang nahihiya at nagiging guilty. Kaya't umaasa siyang pagkalabas ni Soo-hyun sa bilangguan, maiparating nito ang liham para kay Hyeja. Kakapangako lang ni Soo-hyun kay Hyeja nang hindi nagtagal, pumanaw na si Hyeja. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang 2021. Para makasali sa eleksyon, inutusan ni Joon ang kanyang sekretary na maghanap ng kahinaan sa mga kalaban. Isa sa mga ito si Councilor Choi. Hindi lang mataas ang approval rating, pataas at matino pa, walang bahid ng anumang iskandalo. Kaya inutusan ng sekretary si Seon-yul na lihim na imbestigahan ang mga maitim na gawain ni Councilor Choi. Dahil ang asawa ni Choi ay isang prinsipal at nagpapatakbo ng paaralan, agad kumilos si Seon-yul matapos matanggap ang assignment. Pumasok siya ng palihim sa school grounds. Nang hindi nakatingin ang guard, pumasok siya sa teaching building. Diretso siya sa electrical room sa basement, bihasang binuksan ito at natuklasan ang maraming valuables. Pagkatapos, pumasok siya sa principal's office at natagpuan ang ledger na nagpapatunay sa money laundering activities ng paaralan. Sa sandaling iyon, napansin ng guard ang kumikislap na ilaw sa loob ng room kaya agad niyang tinawag ang iba. Nang buksan nila ang pinto ng principal's office, nakalabas na si Seon-yul sa bintana. Kinabukasan, nakalabas na sa bilangguan si Soo-hyun. Sana ay sundo siya ng asawa, pero kabaligtaran ang nangyari sa inaasahan niya. Kaya sumakay siya ng bus at pumunta sa puntod ng anak. Nagkataon, papunta rin sa direksyong iyon si Seon-yul sa motorsiklo pero hindi sila nagkita. Mahigpit niyang niyakap ang lapida ng anak. Hindi niya namalayan ang tagal ng oras hanggang sa gisingin siya ng ulan. Biglang may umambon sa kanya. Si Seon-yul pala ang may hawak ng payong. Agad na tumayo si Soo-hyun para umalis. Bago lumisan, muling tiningnan ang larawan ng anak sa kalumakad pababa ng burol ng luhaan. Napatingin si Seon-yul sa pangalan sa lapida at agad siyang sumunod para aliwin ito. Dito nagsimula ulit ang kapalaran nila. Pagkatapos bisitahin ang anak, umuwi si Soo-hyun. Nang tumunog ang doorbell, labis ang tuwa ng kanyang inang may puting buhok dahil sa wakas ay nakauwi na ang anak. Bago pa makapagsalita si Soo-hyun, mahigpit na niyakap siya ng ina. Hindi napigilan ng mag-ina ang pag-iyak. Matapos ilabas ang nararamdaman, pinunasan ni Gaeon ang luha sa pisngi ng anak at pinalubag ang loob nito na tapos na ang lahat. Wala nang mas hihigit pa sa ligtas na pag-uwi. Pero nag-aalala pa rin si Gaeon. Baka malunod ang anak sa sakit ng pagkawala ng apo. Natatakot pa siyang baka magkaroon ng extreme thoughts si Soo-hyun. Bagamat walang makakayanang sakit ng pagkawala ng anak, umaasa si Gaeon na hindi makakalimutan ni Soo-hyun na may ina at kapatid pa siya. Nangako si Soo-hyun na hindi siya gagawa ng kahit anong kalokohan. Sa kabilang banda, ang kapatid niyang si Yuri ay nagsikap at naging magaling na jewelry designer. Sa totoo lang, hindi biological child ni Gaeon si Yuri kundi ampon na ulila. Pero mas malapit pa ito kay Soo-hyun kaysa tunay na kapatid. Kinabukasan, pumunta si Soo-hyun sa police station para hanapin ang impormasyon tungkol sa batang nakaligtas sa sunog. Pero dahil sa paglipat ng istasyon, maraming records ang nawala, kaya wala siyang nahanap na useful information. Sa mga sumunod na araw, nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay malapit sa scene ng insidente pero wala pa rin siyang nakuha.
Isang araw, binigyan siya ng staff sa welfare community ng address ng psychologist na nag-alaga sa bata noong mga panahong iyon. Agad na pumunta si Soo-hyun sa psychology professor. Pero naalala lang nito na laging alerto ang bata, takot sa apoy at may insomnia. Dahil sa pagtanggi ng bata, natigil ang counseling. Tungkol sa contact information, kailangan pang hanapin ng doktor sa mga dokumento mula 10 taon na ang nakalilipas. Habang papalabas ng office ng psychologist, tinawagan siya ni Yuri at nag-set ng meeting sa gabi. Narinig kasi nitong babalik na sa bansa si Suho, kaya gustong malaman kung balak pa ba niyang makita ang dating asawa. Lumalabas na habang nasa bilangguan, pinapirmahan na pala ni Soo-hyun ang divorce papers sa pamamagitan ni Yuri. Kahit ayaw ng kapatid, napilitan si Soo-hyun dahil si Suho ang taong pinakamahal niya. Pagkalibot-libot, napadpad si Soo-hyun sa kanilang dating bahay. Paalis na sana siya nang bigla niyang narinig ang tawanan ng anak. Biglang lumitaw sa isipan niya ang masasayang alaala ng pamilya nila, parang totoong-totoo. Hindi napigilan ni Soo-hyun ang pagpasok sa bahay. Pareho pa rin ang lahat, walang nagbago. Bawat gamit ay puno ng alaala ng asawa at anak. Dati ay puno ng masaya at masaganang tawanan ng buhay, ngayon ay takip na ng puting damit ang mga ito. Biglang nagpakita sa harap niya ang anak. Hindi na niya inintindi kung totoo o panaginip lang. Ibinalik niya ang backpack at hinabol ang bata. Pero pagpasok niya, walang laman ang kwarto. Wala talaga. Binuksan ni Soo-hyun ang aparador na dati gamit ng anak at tiningnan ang maayos na nakahanay na mga damit sa loob para bang buhay pa ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili at bumuhos ang kanyang luha. Kinabukasan, nagising si Soo-hyun sa sahig. Nang maayos na niya ang kanyang pakiramdam at handa nang umalis, biglang sumara ang pinto na may kasabay na tunog ng kandado. Saka lang niya natiyak na nakasara talaga niya ang pinto noong araw ng insidente dahil pareho ang narinig niyang tunog. Sa sandaling iyon, tumawag ang psychology professor na si Sarah. Natagpuan na nito ang address ng bata. Kaya't ginamit ni Soo-hyun ang binigay na address para hanapin ang tirahan ng lalaki, pero sa kasamaang palad, wala ito sa bahay dahil nagtatrabaho. Sa kabilang banda, sinusundan ni Seon-yul si Councilor Choi papunta sa isang villa sa bundok na may mahigpit na seguridad. Hanggang sa hating gabi, lihim na kumuha si Seon-yul ng litrato bilang ebidensya ng kalokohan ng mga taong ito. Pagbalik sa trabaho, habang ginagamot ni Seon-yul ang kanyang mga sugat, bigla niyang nakita si Soo-hyun. Agad nilang nakilala ang isa't isa bilang yung nagkita sa sementeryo, kaya hindi naman sila masyadong awkward o hindi magkakilala. Pero hindi pa rin alam ni Soo-hyun kung paano magsisimula ng usapan. Inilabas niya ang mga apology letter na sinulat ni Hyeja sa loob ng maraming taon at ibinigay kay Seon-yul. Pagkatapos, ikinuwento niya kung gaano kasama ang loob ni Hyeja at kung paano nito gustong pagbayaran ang mga pagkakamali. Subalit ayaw nang marinig pa ni Seon-yul. Pagkawala ng kanyang mga magulang, sobrang hirap ang buhay niya. At naniniwala siyang walang saysay ang mga paghingi ng tawad dahil hindi na mabubuhay ang mga patay. Tinanong ni Seon-yul kung may kahulugan pa ba kay Soo-hyun ang mga ginagawa niya ngayon o wala. Pagkatapos, tumayo siya at umalis nang hindi hinihintay ang sagot ni Soo-hyun. Pag-uwi sa bahay, naalala ni Soo-hyun ang pangako niya kay Hyeja noong buhay pa ito. Kaya't araw-araw, nakatayo siya sa harap ng bahay ni Seon-yul. Naghihintay siya hanggang sa ligtas itong makauwi bago siya bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Inulit niya ito ng ilang magkakasunod na araw. Sa panahong iyon, hindi niya ginambala ang buhay ni Seon-yul, kundi pinoprotektahan lang ito tulad ng kapamilya. Nang gabing iyon, ang tagal niyang naghintay pero hindi dumating si Seon-yul. Habang naguguluhan at handa nang umalis, bigla niyang nakita ang isang aksidente sa kalsada. Hanap ng hanap si Seon-yul sa mga gamit ng ina pero iginiit ng pulis na dalhin siya sa istasyon para magbigay ng statement. Pagkatapos magsalita ni Seon-yul at handa nang hanapin ang mga gamit ng ina, nalaman niyang natagpuan na pala ito ni Soo-hyun. Putik ang mga sapatos nito. Walang imik na kinuha ni Seon-yul ang mga gamit. Sa halip, sinabi ni Soo-hyun kay Seon-yul na pareho silang nagdusa. Nawalan siya ng pinakamamahal na anak. Gusto niyang humingi ng tawad ang pumatay sa kanyang anak kahit hindi niya ito kayang patawarin. Pero maaaring unti-unting makalimutan ang sakit na iyon. Umaasa si Soo-hyun na magpatuloy si Seon-yul sa pagharap sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit niya ito hinanap. Pero mukhang nagkamali si Soo-hyun at hindi sinasadyang nadagdagan ng sakit na dinadala ni Seon-yul. Pag-alis ni Soo-hyun, binuksan ni Seon-yul ang note na nakakabit sa relikya ng ina. Nakasulat doon ang numero ni Soo-hyun. Sa kabilang banda, naging tanyag na journalist na si Suho sa buong Korea. Nang gabing iyon nang umalis siya sa dating bahay, hindi sinasadyang nakita niya si Soo-hyun. Makalipas ang 6 na taon, sobrang nataranta si Soo-hyun sa muling pagkikita. Gusto lang sana ni Suho na punasan ang luha nito. Pero tumanggi siya.
Dahil sa paniniwala ni Soo-hyun, siya ang sumira sa kinabukasan ni Suho. Kaya umaasa siyang makalimutan na siya nito at makilala ang mas mabubuting tao. Pero sinabi ni Suho na sinubukan niya pero hindi niya kayang maging walang puso. Hindi niya makakalimutan ang asawang kasama niya sa mahabang panahon at alam niyang hindi totoo ang sinasabi ni Soo-hyun. Sinabi rin niyang hindi na niya ito pababayaan muli. Dahil sa katapatan ni Suho, labis na naantig si Soo-hyun. Nagpa siya rin siyang simula ng bagong buhay kasama nito. Kinabukasan, dinala ni Suho si Soo-hyun sa kanilang bahay. Mukhang nagbago ang ugali ni Young-ji kay Soo-hyun. Niyakap niya ito sa harap ng anak, naaawa sa mga paghihirap na dinanas nito. Sa hapunan, buong pusong inabot nito ang mga paboritong ulam ni Soo-hyun. Pero pagkatapos ng hapunan, isinama ni Young-ji si Soo-hyun at binalaan ito na huwag magmalabis. Hindi niya ito tinatanggap at isinisisi pa rin dito ang pagkamatay ng apo. Naniniwala siyang kung hindi umuwi si Soo-hyun noong araw na iyon, hindi sana nangyari ang trahedya. Ngayon, isang babaeng pumatay ang gustong makapitan ng anak niya. Bilang ina, kinamumuhian ni Young-ji si Soo-hyun. Diretsa niyang sinabing kung hindi lang nagmakaawa ang anak, hindi siya papayag. Kaya inaasahan niyang alam ni Soo-hyun ang lugar niya. Pagkarinig sa mga salita ni Young-ji, halos hindi makahinga si Soo-hyun sa sakit. Nang gabing iyon, pinalubag ni Suho ang loob nito. Nagpapasalamat sa pagtanggap muli sa kanya. Pagkatapos, may inabot itong regalo at binanggit ang mga sinumpaan nila noong kasal, na kahit hirap o sakit, magsasama sila. Pero dahil masyado nang matagal ang panahong hindi sila nagkasama, gusto uling mag-propose ni Suho. Nagpasalamat siya sa pagbalik ni Soo-hyun at pagsisimula muli ng buhay. Dahil sa mga salita ni Suho, akala ni Soo-hyun ay maaasahan na niya ito habang buhay. Hindi nila alam na may nakarinig sa usapan nila, isang lalaking naka-sneakers. Bumalik sina Soo-hyun at Suho sa kanilang dating bahay at nagkataong nakasalubong ang kapitbahay, isang ina at anak. Mukhang natakot si Suho. Agad niyang hinila si Soo-hyun sa loob at nagpaalam sa mag-ina. Pero hindi simpleng kapitbahay lang si Hye-ram. Una, alam niya ang totoo tungkol sa pagkamatay ng anak ni Soo-hyun. Pangalawa, may koneksyon siya kay Suho. Sa kabilang banda, ang lalaking naka-sneakers ay investigador ang network ng relasyon ni Soo-hyun, kasama na sina Suho at Yuri. Inilagay ng lalaki ang litrato sa isang dokumento, handa nang ipadala kay Soo-hyun. Kinabukasan, sumama ang mag-asawa sa isang TV interview. Habang nag-i-interview, binigay ng lalaking naka-sneakers ang dokumento sa staff. Inilagay ito ng staff sa break room. Sa interview, nag-alala si Suho na masasaktan si Soo-hyun, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Sinabi niyang sa panahong ito, dumanas ito ng sakit sa pagkawala ng anak at umaasa siyang maintindihan ng lahat ang nararamdaman ni Soo-hyun. Pagkatapos ng interview, nagpasalamat si Suho sa staff. Nag-iisa namang bumalik sa break room si Soo-hyun. Pag-upo niya, may nakita siyang dokumentong nakadirekta sa kanya. Gulat na gulat siya sa laman nito. Ang asawang akala niya ay mapagmahal, may iba palang relasyon. Ganap na nawasak ang paniniwala ni Soo-hyun. Lumalabas na ang lalaking naka-sneakers ay anak ng driver na pinatay ni Soo-hyun. Matapos matanggap ang litrato, lumayo si Soo-hyun kay Suho. Hindi niya alam kung paano titingnan ang relasyon nila ngayon. Sa sandaling iyon, dumating ang ina at kapatid ni Soo-hyun na nagpaalis ng kanyang pagkalito. Mukhang sobrang close ni Yuri kay Suho. Napansin ito ni Soo-hyun pero inisip lang niyang dahil ito sa relasyon ng pamilya. Paulit-ulit na bumalik sa isip ni Soo-hyun ang kwento tungkol sa ibang babae ni Suho. Kinabukasan ng umaga, masipag na nagluto si Suho ng lugaw para kay Soo-hyun. Samantala, napansin ni Yuri na may problema ang kapatid dahil hindi ito nagre-reply sa mensahe. Dagdag pa ang biglaan nitong pag-alis kagabi na lalong nagpagulo sa kanya. Ayon sa petsa sa litrato, kumpirmado ni Soo-hyun na ito ay nang panahong nag-file siya ng diborsyo habang nasa bilangguan at pinadalhan niya si Suho ng petition. Pero hindi pa rin niya malaman kung sino ang nagpadala ng mga litratong ito. Tinanong niya ang staff ng TV station kung naalala nila kung sino ang nagpadala. Dahil masyadong busy noong araw ng interview, naalala lang ng staff na lalaki ito. Nagkataon, nakatanggap din ng imbitasyon si Seon Yul na pumunta doon. Tiningnan niya ang litrato at alam niyang ginamit ang Cinema 800 para i-enhance ang color negative film. Profesional ang kumuha nito. Pauwi na sana si Soo-hyun nang makilala siya ng mga tao sa paligid. Sinubukan nilang iwasan siya. Naroon din si Hye-ram pero hindi siya nagpaapekto sa tingin ng iba at iginit niyang hatid si Soo-hyun sa bahay. Sobra pa ang kanyang sigasig sa paghatid. Lumalabas na may epilepsy ang anak ni Hye-ram. Tuwing inaatake ito, nagkukula ang bibig. Sigunwo lang ang anak na hindi nangaasar at laging nag-cheer sa kanya. Nalaman lang ni Hye-ram na ang mga salitang ito ay itinuro ni Soo-hyun sa anak nito.
kaya hindi siya nag-alinlangan na makisama kay Soo-hyun kahit may chismis. Ito na rin ang kanyang pasasalamat. Sa tingin niya, mabuting ina si Soo-hyun. Pag-uwi sa bahay, diretsahang sinabi ni Soo-hyun kay Soo-ho ang tungkol sa litrato. Gusto niyang marinig ang paliwanag ng asawa. Noong makita ang litrato, kinabahan si Soo-ho. Pero nang maobserbahan ito ng mabuti, nakahinga ng maluwag. Aminado si Soo-hyun na kung sakaling umalis ang asawa, baka may iba na itong gusto. Kaya nga siya nag-file ng diborsyo. Inamin ni Soo-ho na pagkakamali ang paghanap ng iba. Pero wala na siyang balak sa taong iyon. Nakalimutan na nga niya ang pagkatao nito. Sinabi ni Soo-hyun na naiintindihan niya. Tapos na ang lahat. Hindi na niya ito pag-uusapan pa dahil nagkasundo silang magsimula ulit. Pero may isang bagay siyang gustong linawin. Dahil naipadala ang litrato sa TV station, may napaghihinalaan ba si Soo-ho? Nag-isip sandali si Soo-ho at sinabing wala. Kinabukasan, ginamit ni Soo-ho ang posisyon para makuha ang surveillance video. Nakita niya ang figure ng nagpadala ng litrato pero hindi malinaw ang mukha nito. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Soo-hyun si Yuri. Diretsa niyang sinabi na totoo ang pagpapadala nito ng divorce papers. Noong una, gusto niyang bitawan si Soo-ho pero nang malaman niyang may iba ito, nasaktan siya. Pero hindi inaasahan ang reaksyon ni Yuri. Takot, hindi gulat. Gusto niyang malaman ang ibig sabihin ng kapatid. Dahan-dahang lumingon si Soo-hyun at malinaw na sinabi, may ibang babae si Soo-ho. May nagpadala ng litrato bilang ebidensya. Nag-atubiling tanungin ni Yuri kung kilala niya ang babae. Sinabi ni Soo-hyun na hindi nakita ang mukha nito. Sa tingin niya, mas mabuti pa nga iyon. Kung nakita niya ang itsura nito, baka hindi niya makalimutan habang buhay. Pero may isang bagay na hindi niya maintindihan. Sino ang nagpadala ng litrato? Parang sobrang concerned nang nagpadala sa babae. Pagkarinig nito, pinayuhan siya ni Yuri na kalimutan na lang at magsimula ulit. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Yuri kaya nagmadali itong umalis. Malamig na tiningnan ni Soo-hyun ang direksyon ng pag-alis nito. Nang hapong iyon, lihim na tinawag ni Soo-ho ang babae para kumpirmahin kung siya ang nagpadala ng litrato. Pagkatapos, nagkasundo silang magkita sa hotel para pag-usapan ang detalye. Nalaman din ni Seon-yul kung sino ang nagpadala ng litrato. Ito pala ang anak ng driver na sanhi ng aksidente. Lumalabas na kaibigan ng anak ni Sejin ang isang hacker. Tumulong si Sejin kay Seon-yul sa maraming tracking at investigation missions. Sa panig na ito, tinawagan ni Soo-hyun si Soo-ho para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, ginamit niya ang dahilan ng pagpunta sa meeting para makipagkita sa ibang babae. Nagkataon, habang umaalis siya sa kotse, nakita siya ni Soo-hyun sa tabi ng kalsada. Naguluhan si Soo-hyun kung ano ang itinatago ni Soo-ho, kaya agad siyang sumakay ng taxi at sinundan ito. Pagdating sa isang liblib na hotel sa tabi ng ilog, malinaw na nakita ni Soo-hyun ang asawa na dumaan sa emergency exit imbes na sa karaniwang elevator o hagdan. Nag-isip siya sandali at sinundan ito. Pero sa isang sulok, refleksyon lang ni Soo-ho ang nakita niya sa salamin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang hindi inaasahan ng lahat, ang bumukas ng pinto ay si Hye-ram pala. Nang makita niya ang babaeng ito, sobrang nagulat si Soo-hyun. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pinto, nag-iisip kung dapat ba siyang pumasok o hindi. Pero hindi niya maiwasang maalala ang asawang nagloloko at ang mga kapitbahay na laging nagsasabing gustong magpasalamat sa kanya. Nang magkamalay siya, diretsong umalis siya sa hotel. Nakatayo si Soo-hyun sa outdoor parking lot hanggang dumilim. Sa panahong iyon, patuloy siyang nag-iisip kung paano lulutasin ang problema. Sa huli, nagpasya siyang linawin ang kanyang nakita. Hindi nagtagal, nakatanggap si Soo-ho ng text message mula kay Soo-hyun. Ang mensahe, alam na niya kung sino ang kasama nito. Pagkatapos basahin, sobrang nag-alala siya. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Pagkatapos, nagmamadali siyang umuwi at hinanap si Soo-hyun sa bawat silid pero hindi niya ito matagpuan at hindi sumasagot sa tawag. Sa totoo lang, narinig ni Soo-hyun ang ringtone. Alam niyang si Soo-ho na ito at nakauwi na ito. Sa oras na iyon, pauwi na sana siya sa villa. Pero pagdating sa pinto, agad niyang napansing magkapareho ang kotse ni Soo-ho at ni Hye-ram. Sa wakas, narealize niya kung gaano siya katanga. Kaya bumalik siya at tumungo sa bahay ni Hye-ram. Diretsahan niyang tinanong ni Soo-hyun kung bakit ito pumunta sa hotel kanina. Pagkatapos, inilabas niya ang litrato at tinanong kung si Hye-ram ba ang nasa larawan. Gayunpaman, hindi umamin o tumanggi si Hye-ram, sa halip ay patuloy na humihingi ng tawad. Sinabi nitong noong nasa bilangguan si Soo-hyun, madalas silang magkita ni Soo-ho sa sementeryo. Hindi dapat niya hinayaang lumalim ang nararamdaman. Ang pag-amin ay halos kapareho ng kay Soo-ho. Gusto malaman ni Soo-hyun kung si Hye-ram ang nagpadala ng litrato. Agad itong nagkaila at humingi ulit ng tawad.
Dahil hindi nakuha ni Soo-hyun ang gustong sagot, pinalakas niya ang pagsara ng pinto at umalis. Punong-puno ng hiya ang mukha ni Hyeram. Umuwi si Soo-hyun nang hindi man lang pinansin si Soo-ho. Diretso siya sa second floor. Pero syempre, gagawin ni Soo-ho ang lahat para magpaliwanag. Gusto niyang makausap ng maayos ang asawa. Inamin niyang lahat ay mali at patuloy na humihingi ng tawad kay Soo-hyun. Hindi siya umamin dahil takot siyang mawala si Soo-hyun. Pero sa tingin ni Soo-hyun, kahit anong mangyari, hindi dapat si Hyeram ang taong iyon. Kahit gusto niyang magpatalo, hindi na ito dapat magpatuloy. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng litrato. Pagkarinig nito, nahulaan ni Soo-ho na may taong gustong sirain siya. Gayunpaman, sobrang disappointed si Soo-hyun. Ayaw niyang patuloy na masaktan ang pamilya, kaya nagpasya siyang bumalik muna sa bahay ng ina. Pag-alis ni Soo-hyun, nagbago ang ekspresyon ni Soo-ho mula sa guilt tungo sa galit. Nangako si Soo-hyun sa ina na hahanapin niya ang nagpadala ng litrato, pero mahigpit na hinawakan siya ni Geon. Sa tingin nito, lalo lang magkakagulo kung gagawin niyon. Kabaligtaran pa nga sa gusto ng masamang tao. Ang hiling lang nito ay makapag-move on ang anak at mamuhay ng maayos. Samantala, si Soo-ho naman ay pumunta sa isang hidden gold recycling store ng maaga. Umupa siya ng retiradong pulis para imbestigahan ang courier na nagdala ng litrato sa TV station. Si John naman ay naghihintay kay Soo-ho sa opisina. Aksidente niyang nabanggit ang interview ng mag-asawa at sinabing mukhang maayos pa rin ang relasyon nila. Nagdulot ito ng paghihinala kay Soo-ho. Sinabi nito na nakatanggap ng masamang regalo ang asawa. Kung malalaman niyang si Joon ang may gawa nito, tiyak na magbabayad ito ng mabigat. Gayunpaman, ang reckless na pag-uugaling ito ay nagpakawili kay Joon. Inutusan niya ang sekretary na bantayan ng mabuti si Soo-ho. Sa kabilang banda, matapos marinig ang sinabi ng ina, pinunit ni Soo-hyun ang litrato, balak mamuhay ng maayos. Pero nang naglilinis siya ng kwarto, napatitig siya sa mga piraso sa basurahan. Hindi pa rin nasasagot ang tanong sa kanyang puso. Sino nga ba talaga ang nagpadala ng litrato at ano ang layunin nito? Pinagsama-sama niya ulit ang mga piraso. Hindi inaasahan, may nakita siyang link sa likod ng litrato. Tiyak niyang naalala na walang ganito sa likod ng orihinal na ipinadala sa kanya. Na-realize niyang may itinatagong importanteng impormasyon ang nagpadala. Kaya agad siyang umupo sa computer at in-enter ang website address. Ang lumabas ay isang article mula ilang taon na ang nakalilipas. Tungkol ito sa isang 40 taong gulang na babaeng malubhang nasugatan matapos mabangga ng truck. Malinaw na walang koneksyon ang content sa litrato. Pero na-realize ni Soo-hyun na ang journalist na sumulat nito ay si Mira. Una, nagtanong-tanong siya at nakuha ang email address ni Mira. Pagkatapos, gumamit siya ng paraan ng pag-iiwan ng mensahe sa email para malaman ang balita tungkol sa insidente noong mga panahong iyon at hiniling kay Mira na makipag-ugnayan ulit sa kanya. Sa parehong panahon, tinawagan si Soo-hyun ni Young-ji para mamili. Nang pumunta sila, inubos ni Young-ji ang buong umaga nang hindi man lang inaalintana kung gusto ng manugang at ipinilit ang pagbili ng maraming bagay na hindi naman kailangan. Pagkatapos, nang nasa break room na sila, inilahad nito ang tunay na layunin. Lumalabas na narinig ni Young-ji na bumalik sa ina si Soo-hyun. Nag-aalala ito na kumalat ang balita ng away ng mag-asawa at makaapekto sa kinabukasan ni Soo-ho. Kaya gusto nitong babalaan si Soo-hyun. Kung magpapasya itong tiisin at tanggapin ang nakaraan, dapat kahit papaano ay magpanggap itong may responsibilidad. Lumalabas na bilang paghingi ng tawad ni Soo-ho, si Young-ji ang bumili ng mga gamit para kay Soo-hyun. Ngunit kabaligtaran ang kanyang ugali. Sinabi nitong hindi niya itatanong ang nangyari sa mag-asawa pero umaasa siyang titigil na ang mga katangahan ni Soo-hyun. Sabay paalala na dapat kontrolin nito ang emosyon sa publiko. Paano hindi malalaman ni Young-ji ang ginawa ni Soo-ho? At nang nagkabati ang mag-asawa, si Young-ji pa ang nagbabala at nanghusga kay Soo-hyun. Ngayong lumampas na sa moralidad si Soo-ho, siya pa ang nagbibigay ng sermon sa walang kasalanan. Nang gabing iyon, nag-text si Geon kay Soo-hyun. Nagsinungaling itong may lakad sa mga kaibigan at gabi na uuwi. Sa totoo, nag-aalala lang siyang lalo pang malulungkot ang anak kapag umuwi siya. Kaya nagpasya siyang manatili sa tindahan. Nang matanggap ang mensahe, agad na unawaan ni Soo-hyun ang intensyon ng ina. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili at umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, nakauwi mula sa trabaho si Yuri at nasaksihan ang eksena. Nang malaman ang sitwasyon, galit na hinarang ni Yuri ang kotse ni Soo-ho. Tinanong nito kung bakit nagkaroon ng relasyon si Soo-ho kay Hyeram at nasaksihan mismo ni Hyeram ang kanilang pagtatalo. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ng journalist na si Mira kay Soo-hyun. Ayon kay Mira, mas mabuting hindi na malaman ang detalye ng article. Pero sa patuloy na pagtatanong ni Soo-hyun, isinisiwalat din ni Mira ang nilalaman nito. Ang babaeng nabangga ay si Yoon-soo pala.
at pinapagamot sa ospital kung saan nagtatrabaho ang bayaw ni Suhyun na si Taeho. Kaya agad nitong kinontak si Taeho para alamin ang kwarto ni Eunsu. Samantala, natuklasan ng kaibigan ng anak ni Sejin na adik sa sugal ang lalaki sa litrato. Madalas itong pumunta sa kasino, kaya hinarang ni Seon-yul ang binata at nagkaroon ng aksidente. Parehong tumalon mula sa ikatlong palapag. Malas lamang at malubha ang sugat ng binata. Agad itong dinala ni Seon-yul sa ospital. Sa tulong ni Taeho, nakapasok si Suhyun sa kwarto ni Eunsu. Ito pala ang asawa ng driver na pinatay ni Suhyun. Sa sandaling iyon, pumasok din si Seon-yul. Dinala pala ito sa ospital, pero dahil malubha ang sugat, kailangan ng pamilya para pirmahan ang operasyon. Kaya pumirma si Seon-yul bilang kapamilya bago pumasok sa kwarto ni Eunsu para magkunwari. Doon sila nagkita ni Suhyun. Naguluhan si Suhyun at tinanong kung bakit nandoon si Seon-yul. Biglang nagkaroon ng emergency si Eunsu. Agad na tumulong si Seon-yul, ngunit nag-trigger ito ng masamang alaala kay Suhyun nang makita ang anak sa bingit ng kamatayan. Buti na lang dumating ang doktor para iligtas si Eunsu. Pagkatapos, tinanong ni Suhyun kung bakit sobrang nag-alala si Seon-yul kanina. Sinabi nito na ayaw lang niyang may mamatay. Pero pagkatapos magsalita, biglang nagalit si Seon-yul at umalis sa ospital. Dito, aksidenteng nalaman ni Suhyun na may sakit sa puso sina Seon-yul at kaibigan nitong si Sejin. Nagkakilala sila sa ospital na ito. Hanggang bukang liwayway, hindi pa rin maintindihan ni Suhyun ang layunin ng nagpadala ng litrato. Nang muling basahin ang article tungkol sa aksidente, naalala niya ang sinabi ni Mira. Parang hindi aksidente ang nangyari, kaya agad nagtungo si Suhyun sa lugar ng krimen. Paliko-liko ang kalsada rito, kaya sa intersection lang tumatawid ang mga tao. Dagdag pa rito, 30 kilometro lang ang speed limit dito. Pagkatapos, pinaimbestigan niya ang verdict ng kaso. Samantala, nagpunta si Suho kay Gaeon at buong tapang na inamin ang mga pagkakamali, umaasang bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Nasaksihan mismo ni Suhyun ang sinserong ekspresyong ito nang makauwi, kaya kinabukasan nagbati na ang mag-asawa. Nang umagang iyon, dumating ang verdict ng kaso. Nakasaad na 115 kilometro ang takbo ng driver noong aksidente. Matapos imbestigahan, tinawagan ni Suhyun si Mira para itanong, alam ba ng driver ang speed limit? At ano ang ibig sabihin ng parang hindi aksidente? Sinabi ni Mira na malapit lang naman ang tirahan ng driver, kaya imposibleng hindi niya alam ang speed limit. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Taeho ay nakita na niya dati si Seon-yul pero hindi niya maalala. Nang makasalubong niya ang isang babaeng may sakit sa puso, bigla niyang naalala kung sino si Seon-yul. Agad niyang tinawagan si Suhyun pero nakamute ang phone nito habang nakaupo sa kwarto ni Eunsu. Nang makita ang missed call at tatawag na sana pabalik, nakita niyang tumatakbo papasok ng ospital si Seon-yul. Bago pa makapagsalita, ibinaba niya ang tawag at hinabol ito. Lumalabas na hinanap ng mga casino thug ang binata dahil sa 3,000 utang nito. Balak nilang kunin ang organs para bayaran ito. Nang mabalitaan, agad na pumunta si Seon-yul at nakipag-away sa mga thug. Dumating si Suhyun at nasaksihan ito. Buti na lang dumating ang guard para paalisin ang mga thug. Sa tingin ni Suhyun, hindi dapat ganito ang buhay ni Seon-yul. Hindi ito gusto ng mga magulang nito para sa kanya. Pero nagalit si Seon-yul at tinanong kung anong karapatan meron siya para magsalita ng ganoon. Nang gabing iyon, nagdala si Suhyun ng pagkain para kay Seon-yul. Hindi pa rin niya maintindihan ang pagbugbog nito sa iba. Ipinaliwanag ni Seon-yul na dahil sa dami ng tulong na natanggap mula kay Suhyun, gusto lang niyang tumulong din. Sa huli, naayos na ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Pagkatapos, nagparikit ng apoy si Seon-yul. Maupong magkatabi, nag-usap ng matagal ang dalawa. Tinanong ni Seon-yul si Suhyun kung gusto nitong makilala ang anak ni Eunsu. Nag-isip sandali si Suhyun at sa huli tumanggi. Ang gusto na lang niyang gawin ngayon ay kung paano mapapagaan ang dinaramdam ni Eunsu. Maya-maya pa, tumawag ang sekretary kay Seon-yul. Lumalabas na dahil sa pagnanais ni Juon na makakuha ng mas maraming boto, gusto nitong imbestigahan ang taong may pinakamaraming boto mula sa kababaihan, si Suho. Pero sino ang mag-aakalang masisilayan ng dating detektiv na si Han Sang ang pag-uusap nila? Kinabukasan, nag-half day si Suho at dinala si Suhyun sa isang mamahaling restaurant. Habang pinapanood ang chef na nagluluto gamit ang apoy, napagtanto ni Suhyun na iba ang kondisyon ni Seon-yul sa batang nailigtas sa sunog noon. Una, walang paso sa katawan si Seon-yul. Pangalawa, ayon sa psychology professor, takot sa apoy ang bata pero hindi naman takot si Seon-yul. Samantala, pumunta ng tahimik si Seon-yul sa kwarto ni Eunsu. Naupo ito sa tabi at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Lumalabas na si Seon-yul pala ang tunay na anak ni Eunsu. Ang namatay noong bata pa ay si Min-uk.
Ipinadala ni Seon-yul ang diary na puno ng paghingi ng tawad ni Hyeja kay Min-uk. Sinabi ni Seon-yul na dahil sa personal na dahilan, maaari niyang hiramin ito sandali. Lumalabas na si Seon-yul pala ang anak ng driver na pumatay sa anak ni Soo-hyun. Dahil labis na naging publiko ang hit-and-run incident, noong libing ng ama nito, binaboy ng galit na kapitbahay ang lamay. Mahigpit na niyakap ni Eun-soo ang anak at hindi pinayagang lumabas para makipagtalo. Siyempre, walang dumating hanggang matapos ang libing. Pero simula pa lang ito ng masakit na mga buwan. Tinawag si Seon-yul na anak ng murderer at lagi siyang inaapi sa paaralan. Doon lumabas ang galit. Kaya sinubukan ni Seon-yul na lapitan si Soo-hyun. Habang papunta sa dinner, nagkasalubong nila ang psychology professor na nagbigay ng address kay Soo-hyun para kay Seon-yul. Nagtaka ang professor kung may nahanap ba si Soo-hyun at kung naibigay na ang notebook. Habang pinakikinggan, lalong naramdaman ni Soo-hyun na may mali. Una, hindi takot sa apoy si Seon-yul. Pangalawa, walang peklat sa likod. Logic na hindi siya ang nailigtas sa sunog. Bakit kaya ibinigay ng professor ang address ng anak nito? At bakit niya binabanggit ang diary na hindi naman niya nabanggit? Hindi na makatiis si Soo-hyun. Sa sandaling iyon, tumawag si Seon-yul pero hindi sinagot. Lalo siyang naging curious sa buhay ng lalaking ito. Kinabukasan, sinundan niya si Soo-ho sa isang restaurant at aksidenteng nakakuha ng litrato nito kasama ang dating detective na si Han Sang na nag-iimbestiga sa sekretary ni Jun. Hindi alam ng dalawang ito na may koneksyon si Soo-hyun kay Seon-yul. Nagdududa si Soo-ho na siya ang nagpadala ng mga litrato. Tama ang hinala niya. Samantala, pumunta si Soo-hyun sa templo kung saan nakalagak ang abo ng mag-asawang nasunog. Nakita niya ang family photo ng 3 tao. Naalala niya nang makalabas siya sa bilangguan at pumunta sa puntod ng anak, nandoon din si Seon-yul na parang may dinadalangin. May kamag-anak kaya doon? Bago pa makapag-isip, tinawagan siya ni Seon-yul para mag-lunch sa restaurant ng ina nito. Agad niyang naintindihan ang sitwasyon, pero hindi na siya hinintay ni Seon-yul. Pagkatapos magbayad, umalis ito. Gusto ni Joon ng mas maraming boto kaya sinubukan niyang kunin si Soo-ho, pero galit na umalis si Soo-ho. Naniniwala siyang kung wala si Joon, hindi sana nakalaya ang driver at hindi nangyari ang trahedya. Kaya nang nasa abroad siya, nalaman niya ang sikreto ni Joon. May anak ito sa labas. Noong libing ng ama ni Seon-yul, dumating si Joon para pigilan ang gulo at nagpakita ng pakikiramay. Sinabi pa nitong siya na ang magiging ama ni Seon-yul. Dahil dito, nagtrabaho si Seon-yul para dito ng walang pag-aatubili. Sa isang maliit na restaurant, hinikayat ni Joon si Seon-yul na bumalik sa med school para ikagalak ni Eun-soo. Pero ang totoo, gusto niyang magtrabaho muna ito hanggang sa maging presidente siya. Nangako siyang muling bubuksan ang kaso ng ama ni Seon-yul kapag naging presidente na siya. Ang mga kasinungalingang ito ang nagpaikot kay Seon-yul. Samantala, pumunta si Soo-hyun sa car factory kung saan nagtatrabaho si Seon-yul at may natuklasan. Nag-aalala si Yuri na alala ang usapan nila ni Soo-ho na parang may sekretong hindi masabi. Patuloy na iniisip ni Soo-hyun kung bakit hindi kita ang mukha ng babaeng nakarelasyon ni Soo-ho sa litrato. Kinabukasan, nag-message si Mira. Nakontak nito ang pulis na humawak sa aksidente ni Eun-soo. Pero naalala nitong walang witness kaya mabilis na naisara ang kaso. Ang driver naman ay lumipat na ng tirahan. May nag-post ng distress messages online. Nakita ni Soo-hyun ang isang comment mula sa kaklase sa med school. Naalala niya ang paraan ng pagsagip ni Seon-yul kay Eun-soo. Halatang may alam ito sa medisina o nag-aral nito. Kaya pumunta siya kay Tae-ho para magtanong tungkol kay Seon-yul. Nagkataon na gustong makipag-ugnayan din ni Tae-ho kay Soo-hyun tungkol dito. Si Seon-yul pala ay kaklase ni Tae-ho sa med school at sumailalim sa 3 heart surgery. Pagkatapos mabalitaan ito, pumunta si Soo-hyun sa med school. Sa public wall ng campus, natuklasan niya ang tunay na pagkatao ni Seon-yul. Hindi nagtagal, nakatanggap si Seon-yul ng mensahe mula kay Soo-hyun na nag-aaya ng pagkikita. Agad na unawaan ni Seon-yul na alam na ni Soo-hyun ang totoo niyang pagkatao. Matagal nang hinintay ni Seon-yul ang araw na ito. Lumalabas na noong paglilitis kay Soo-hyun, naroon din si Seon-yul sa korte. Nang marinig niyang nagsabi ito na kung maibabalik lang ang panahon, gagawin pa rin niya ang parehong bagay. Galit na galit si Seon-yul na hindi niya kaagad na paghigantihan ang ama. Pero dahil naparusahan ng 10 taon si Soo-hyun, wala siyang nagawang hakbang. Kaya sa loob ng 10 taong iyon, nagboluntaryo si Seon-yul para makapasok sa bilangguan. Inisip niya ang lahat ng paraan para makilala si Soo-hyun. Sa wakas, matapos suhulan ng guard, nalaman niyang malapit na malapit si Soo-hyun kay Hyeja sa loob. Mula noon, inplano niya ang kanyang paghihiganti hanggang sa araw ng paglaya ng pumatay sa kanyang ama. Lagi niyang sinusundan si Soo-hyun. Sinadya pa niya ang pagkikita nila at pagtulong nito sa pag-uulan.
Ang lalaking naka-sneakers na nakikinig sa usapan nila ay si Seon-yul din. Madalas din siyang pumunta sa restaurant ng ina ni Soo-hyun at umupo doon. Ang dahilan, gusto niyang kunin ang lahat ng mahalaga kay Soo-hyun. Lumalabas na nang pumasok si Soo-hyun sa auto repair shop, natagpuan niya ang necklace na naiwan ng ina ni Seon-yul. Sa loob nito ay larawan ng bata na kapareho ng nasa pader ng med school. Doon niya nalaman na si Seon-yul pala ang anak ng driver na pumatay sa kanyang anak. Pagkatapos magkita, sinabi ni Soo-hyun na kahit anong gawin sa kanya ni Seon-yul ay tatanggapin niya, pero hindi niya papayagang saktan ang pamilya niya. Matapos ang usapan, akala ni Soo-hyun ay magkakaroon na siya ng kapayapaan. Pero hindi niya alam na ang gusto ni Seon-yul ay masaksihan ang pagbagsak ng pamilya niya. Hinihintay lang ni Seon-yul na muling sumaya si Soo-hyun bago siya kumilos. Nang hapong iyon, pumunta si Seon-yul sa gallery ni Hye-ram. Habang nagpapakilala ito ng isang painting na kwento ng isang tauhang tinalikuran ng dalawang kamag-anak at sa huli pinatay ang asawa, binigyan niya si Seon-yul ng painting para ipadala kay Jun. Ang totoo, ang gallery ay front lang para sa money laundering ni Jun para sa eleksyon. Pagkatanggap ng painting, agad niya itong ibinigay kay si Jin. Natagpuan ni si Jin ang USB na nakatago sa painting at kinopya ang ebidensya laban kay Joon. Pagkatapos, ibinalik din ni Seon-yul ang painting kay Joon. Samantala, may naimbestigahan si dating detective na Han Sang, ang pagkikita ni na Soo-hyun at Seon-yul. Pag-uwi, naghanap ng dahilan si Soo-ho para tanungin ang asawa kung bakit niya nakita si Seon-yul. Nagsinungaling si Soo-hyun na ito raw ang batang nakaligtas sa sunog. Pagkatapos pakinggan, sinabihan niya itong huwag nang makipagkita pa para walang masamang chismis. Pagkasabi nito, agad siyang pumasok sa opisina. Pagkatapos magsaliksik tungkol sa sunog, halos kumpirmado na ni Soo-ho na nagsisinungaling ang asawa. Kinabukasan, habang bumibisita si Soo-hyun kay Tae-ho, nakita niyang nagdo-donate si Joon sa ospital. Sinabi ni Tae-ho na ang medical bills ni Yoon-soo ay sagot ng charity fund. Agad naisip ni Soo-hyun na si Joon ang may hawak ng fund, kaya sinundan niya ito hanggang sa villa. Doon niya nakita si Joon na pumapasok sa bahay ni Hye-ram. Lumalabas na hindi lang ito kabit ni Joon kundi tagapaglinis din ng pera nito. Kinabukasan ng umaga, habang papasok sa trabaho si Soo-ho, may lalaking gumagawa malapit sa kotse nito. Ang paliwanag, aksidente raw ang kotse nito ilang araw ang nakalipas at gusto nitong makita kung na-record ng black box ni Soo-ho ang pangyayari. Nagmamadali si Soo-ho, kaya ibinigay niya ang memory card kay Soo-hyun. Para sa komunikasyon, isinulat ng lalaki ang petsa ng aksidente at numero nito. Pagpasok sa bahay, tiningnan ni Soo-hyun ang driver's record pero walang nakitang aksidente. Tinawagan niya ang numero sa larawan. Lumalabas na si Seon-yul pala ang nagpadala ng lalaki. Walang aksidente. Gustong ipaalala lang ni Seon-yul na may dapat itong makita sa araw na iyon. Biglang may malakas na ingay sa labas. Tumakbo si Soo-hyun at nakita ang anak ni Hye-ram na inaatake. Agad niyang tinulungan ang bata. Dumating din si Hye-ram at ligtas na ang anak nito. Habang nagpapahinga ang bata, napansin ni Soo-hyun ang petsa sa baso ng tubig sa sala. Tugma ito sa larawan ng pagtataksil ni Seon-yul. Nasa abroad si Hye-ram noong panahong iyon. Ibig sabihin, hindi siya ang babae sa larawan. Nang malaman ni Hye-ram na nahuli na siya, lumuhod ito at umamin na nagsinungaling lang siya para protektahan ang anak. Lumalabas na dinalaw siya ni Soo-ho noon pa. Alam niyang kabit ito ni Joon at hiniling ang tulong nito para ibunyag ang kalokohan nito. Nangakong protektahan ni Soo-ho ang anak nito kapalit ng pagsasagawa ng drama. Nang gabing iyon, tumawag si Soo-hyun sa isang numero. Nalaman niyang ang painting ay gawa ni Francesca Depu tungkol sa isang taong tinalikuran ng dalawang minamahal. Bigla niyang naalala ang lalaking humingi ng tulong kaninang umaga sa auto repair shop ni Seon-yul. Ibig sabihin, gustong ipakita ni Seon-yul ang driving record sa araw na iyon. Habang nag-iisip, biglang tumawag ang ina ni Soo-hyun at pinaalis siya papunta sa tindahan ni Yuri. Pagdating niya, may mga customer kaya pumasok siya sa opisina. Pero abala pa rin ang isip niya sa black box recording kaya ginamit niya ang computer ni Yuri para tingnan. Sa kabilang banda, dumating ang tunay na ina ni Yuri. Ang trabaho ng ina ay prostitute sa isang bar. Noong bata pa si Yuri, palagi siyang sinasaktan ng ina. Habang ito'y nangyayari, nakita ni Soo-hyun ang nakakagulat na eksena. Si Yuri pala ang kabit ni Seon-yul. Nakaupo lang si Seon-yul sa labas, pinapanood ang lahat ng nangyayari sa loob. Lihim na ibinigay ng ina ni Yuri ang isang larawan sa anak. Sinabi pa nitong tiyak na namanan ni Yuri ang mga ugali nito. Bago umalis, binalaan pa niya si Gaeon na mag-ingat sa lahat ng ginagawa. Masakit ang matraidor ng pinagkakatiwalaan. Matapos ang lahat, hindi mapakali si Yuri sa nangyari. Lumalabas na si Seon-yul pala ang nag-utos sa ina ni Yuri na sabihin ang mga iyon. Ang layunin,
Masaksihan ang paghihirap ng pamilya ni Soo-hyun. Samantalang nakikita ni Soo-hyun si Yuri sa yakap ng ina nito, puno siya ng galit sa katotohanang nalaman niya. Una, pinauwi muna niya ang ina. Pagkatapos, diretsahan niyang sinabi kay Yuri na alam na niya ang lahat. Sa buong buhay niya, hindi niya mapapatawad si Yuri sa ginawa nito. Nakiusap si Soo-hyun na huwag itong umasa sa kapatawaran. Bago pa man matapos, galit na umalis si Soo-hyun. Nakaupo si Soo-hyun sa kotse at umiyak. Hindi niya inasahang tatalikuran siya ng dalawang pinakamalapit sa kanya. Nakatanggap naman ng notification si Suho na alam na ni Soo-hyun kung sino ang babae sa larawan. Labis siyang nagsisisi. Pagpasok ni Suho sa sala, nakita niyang itinapon ni Soo-hyun ang wedding photo nila sa sahig. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpakita pa ito sa kanya matapos siyang tanggihan. Kahit diborsyado na sila, hindi dapat nila ginawa iyon. At ang pinakamasakit, habang nawawalan siya ng anak at nakakulong, nagkakagusto pala ang asawa at kapatid. Higit sa lahat, walang kamalay-malay siya at patuloy na nagtiwala sa dalawa. Lumuhod si Suho sa harap ng asawa. Sinabi ni Soo-hyun na wala na silang relasyon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nasira ang samahan nila. Pagbalik sa kwarto, naalala ni Soo-hyun ang bawat sandali kasama si Suho at ang maselang eksena nito kay Yuri. Napakasakit ng pagkakawatak-watak. Noong una, nang makulong si Soo-hyun para hindi madamay ang asawa, siya mismo ang nag-file ng diborsyo. Dumalaw si Yuri para aliwin ang bayaw. Sa sobrang lasing, nagawa nila ang hindi dapat. Kahit nagsisi si Yuri kinabukasan, hindi na mababago ang katotohanan. Kinabukasan, pumunta si Soo-hyun sa ina ni Yuri. Tinanong niya kung paano nito nalaman ang trabaho ng anak. Hindi na ito nagpanggap at diretsang sinabing may nagturo sa kanya. Alam na ni Soo-hyun na si Seon-yul ang mastermind kaya umalis na lang siya. Nang gabing iyon, kusang hinanap ni Suho si Seon-yul. Nagmamakaawa para patawarin si Soo-hyun. Sinabi nitong kung gusto nitong maghiganti, sa kanya na lang idirekta. Kahit anong hilingin, gagawin niya. Basta huwag lang idamay ang iba dahil sa mundo ni Suho, mas mabigat ang dinanas niyang sakit kaysa kay Soo-hyun. Bukod kay Soo-hyun na nawalan ng dalawang mahal sa buhay, isa na lang ang natira. Samantala, nagkita na sina Soo-hyun at Yuri. Matapos pag-isipan, pinatawad ni Soo-hyun ang kapatid dahil ayaw niyang malungkot ang ina kapag nalaman ang katotohanan. Habang ito'y nangyayari, pumasok si Seon-yul sa restaurant ng ina ni Soo-hyun na may dalang sobre. Pagkatapos makipagbati sa kapatid, hindi matawagan ni Soo-hyun ang ina. Nang madali siyang pumunta sa restaurant, naglilinis na ang mga kapitbahay ng kalat sa sahig. Hindi raw nila alam kung saan pumunta ang ina ni Soo-hyun. Nakabukas lang ang pinto at magulo ang paligid. Tumawag ulit si Soo-hyun sa ina. Sa kabilang linya, boses ni Seon-yul ang narinig. Nagmadali siya sa ospital. Kabutihang palad, si Tae-ho ang nag-asikaso. Malinis lang ang concussion at stable na ang lagay ng ina. Para kay Soo-hyun, lagpas na sa limitasyon ang ginawa ni Seon-yul. Tinawag niya si Yuri para bantayan ang ina at mabilis na umalis. Habang nagmamaneho pa uwi si Seon-yul, biglang sumulpot si Soo-hyun sa harap ng kotse. Nagtitigan sila ng mga 10 segundo. Biglang apak sa gas si Seon-yul, puno ng galit ang mga mata. Gusto niyang muling maranasan ang sandali ng pagkamatay ng ama. Pero sa huli, preno ang kanyang ginawa. Sa isip ni Seon-yul, hindi sapat ang kamatayan para bayaran ang sakit na dinanas niya. Sa puntong ito, sinabi ni Soo-hyun na hindi aksidente ang pagkakoma ng ina ni Seon-yul, kundi planado. Hiniling niyang huwag hayaang magamit siya ng masasamang tao dahil sa puot. Pag-uwi, muling nalito si Seon-yul. Sa totoo lang, alam niyang hindi aksidente ang nangyari sa ina. Taon-taon siyang nag-iimbestiga, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang nakitang ebidensya. Sa parehong panahon, nagtulungan sina Suho at Hye-ram para maingat na planuhin ang pagbagsak ni Joon. Sa mahabang panahon, nagsagawa sila ng maraming investigasyon at nakakalap ng ebidensya. Bilang kabit ni Joon, hawak ni Hye-ram ang mga sikreto at ebidensya ng katiwalian nito. Binalak nilang anyayahan si Hye-ram na ibunyag ang tunay na ugali ni Joon sa isang palabas gamit ang opinyon ng publiko para sirain ito. Pero hindi madaling magtagumpay ang plano. Hindi nila inasahan na si Seon-yul pala sa kanyang paghihiganti ay kumuha ng litrato ng kanilang pagtutulungan at isinumbong kay Joon bago magsimula ang palabas. Kasabay nito, may hawak din si Joon na litrato ng pagtataksil ni Suho kay Yuri. Bago pa man mag-umpisa ang palabas, nahuli na si Suho. Si Hye-ram na nasa gitna ng kalsada ay napaligiran din ng mga tauhan ni Joon. Ang dating perpektong plano ay tuluyang nabigo. Lalo pang tumaas ang mga boto kay Joon matapos ang kanyang pagganap. Tinawagan nito si Hye-ram at binalaan na kung gagawa pa ito ng kalokohan, hindi na nito makikita ang anak. Kahit illegitimate child niya ito, handa siyang talikuran ang anak para sa mas mataas na posisyon.
Dahil dito, nakuha ni Seonyul ang lubos na tiwala ni Joon. Dinala siya sa grupo ng makapangyarihan kung saan sentro si Joon. Naroon ang mga magagaling na abogado na espesyalista sa komplikadong kaso, hukom na may hawak ng kapangyarihan at makapangyarihang prosecutor. Sila ang nagbigay ng probation sa lalaking sinaksak ang 7 taong gulang na bata, ang ama ni Seonyul. Pero sa puso ni Seonyul, alam niyang hindi gagawin ng ama ang hit and run na aksidente. Hindi lang niya mahanap ang tunay na mastermind, kaya idinirekta niya ang lahat ng galit kay Soo-hyun. Kinabukasan ng umaga, may narinig si Young-ji na chismis mula sa kaibigan. May nakita raw si Suho na nakaluhod sa harap ng asawa. At may relasyon pala ito kay Yuri. Natawa lang si Young-ji sa una, magkapatid na kinalakihan sina Soo-hyun at Yuri. Pero nang tawagan ang anak at tumahimik ito, napatunayan ang chismis. Una niyang naisip ay hindi sisihin ang anak, kundi pilitin itong makipaghiwalay kay Soo-hyun. Hindi nagtagal, nagising ang ina ni Soo-hyun. Nasasaktan ito sa pagtrato sa anak. Nagtiis ng labis na hirap pero nagpapanggap na okay lang araw-araw. Paglabas ng ospital, nakita ni Soo-hyun si Yuri na nahihiyang pumasok. Doon niya nalaman na hindi sa pag-aalala na himatay ang ina, kundi dahil nahulaan nito ang katotohanan mula sa ekspresyon ni Yuri. Lumuhod ito at humingi ng tawad pero hindi na ito pinatawad ni Gayon. Noong bata pa si Yuri, inampon ito ni Gayon ng inaabuso ng tunay nitong ina. Hindi inaasahang magiging walang utang na loob ang pinag-aruga ng 20 taon. Walang awa itong pinalayas ni Gayon pero hindi rin nito kinaya ang shock. Habang nandyan si Seonyul para maghiganti, biglang nag-collapse ito. Bagamat balak gamitin si Gayon para makaganti kay Soo-hyun, hindi ito nagawa ni Seonyul sa isang mabuting ina. Madalas pala siyang kumain sa restaurant nito at inalagaan siya ni Gayon na parang tunay na anak. Kaya dinala niya ito sa ospital kung saan narinig niya ang tawag ni Soo-hyun sa ina. Pagdating ni Soo-hyun, nakatulala lang si Seonyul na parang may kaluwagan. Pagkatapos, pumunta ito sa reception at nang makita ang records, na-realize niyang mali ang akala niya kay Seonyul. Hindi pala ito ganun kasama. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Seonyul sa auto repair shop, tumawag ang ospital. Pumanaw na si Yoon-soo. Tinulungan siya ni Sejin sa simpleng libing. Pero nang ayusin ang mga gamit, may natagpo ang cellphone sa damit ni Yoon-soo. Nakasulat dito ang huling mensahe nito bago mawala ng malay. Buong hapon nakinig si Seonyul sa recording. Nalaman ito ni Soo-hyun mula kay Taeho at pumunta sa libing. Hindi siya pinigilan ni Seonyul. Bago umalis, hinawakan siya nito. Lumalabas na narinig ni Seonyul sa recording ang pagkamatay ng ama sa kamay ni Soo-hyun. Noong mga panahong iyon, nakikipag-usap sa telepono ang ama ni Seonyul sa asawa nang makasalubong si Soo-hyun. Nakalimutan nitong i-disconnect ang tawag kaya na-record ni Yoon-soo ang lahat. Doon nalaman ni Seonyul na humingi lang pala ng tawag si Soo-hyun pero ang sagot ng ama ay, ang bata ang bumangga sa kotse ko. Biglang gumuho ang imahe ng ama sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Seonyul ang galit ni Soo-hyun. Nang makita niyang dumalaw ito sa libing ng ina, balak sana niyang humingi ng tawad para sa ama. Pero sa harap ng pumatay sa ama, hindi niya nagawang magsalita. Kinabukasan, habang inililibing ang ina, dumating si Joon. Nagkunwari itong nakikiramay pero pataguring nagtanong kung may naiwan bang gamit si Yoon-soo. Nang malamang hindi nakita ni Seonyul ang ina bago mamatay, naluwag ang loob nito. Pero hindi nito alam na narinig ni Sejin ang huling mensahe ni Yoon-soo tungkol sa tablet na agad nitong iniulat kay Seonyul. Naalala ni Seonyul ang tanong ni John kaninang umaga. Agad niyang natanto na may kinalaman ito sa aksidente ng ina. Kasabay nito, tumawag si Soo-hyun at inanyayahan siyang magkita sa lugar kung saan na aksidente ang ina. Lumalabas na sa kanyang investigasyon, nakakita si Soo-hyun ng mahahalagang clue mula sa reporter na nag-ulat tungkol sa aksidente ni Yoon-soo. Nakakuha siya ng ilang larawan. Pagkatapos, nagkonsulta siya sa isang professional na traffic accident lawyer. Ayon sa pagsusuri ng abogado sa skid marks sa mga larawan, maliwanag na sinadya ng driver na tumama kay Yoon-soo bago magpreno. Ang buong trajectory ng sasakyan ay diretso, patunay na intensyonal ang pagpatay. May mga saksi rin. Bago umandar ang truck, matagal itong nakatigil sa intersection hanggang sa lumabas si Yoon-soo. Biglang umandar ang truck at diretso ang punta kay Yoon-soo nang walang pag-aatubili. Naalala ni Seonyul ang panahong na aksidente ang ina. Agad dumating si John sa ospital at nangakong imbestigahan ito hanggang sa makamit ang hustisya. Pero hindi inasahan ni Seonyul na kinabukasan ideklara itong ordinaryong aksidente ng pulis. Ang driver ay nakalabas lang pagkatapos magbayad. Nang hanapin ni Seonyul ang bahay ng salarin, lumipat na pala ang mag-asawa ng gabing iyon. Hindi niya alam na si John pala ang mastermind. Alam ni Yoon-soo na si John ang nag-utos ng pagpatay. Kahit na ang asawa nito ang nagpanggap na salarin para sa operasyon ni Seonyul,
Totoong pinatay ng asawa niya ang anak ni Soo-hyun habang humihinga pa ito. Kaya hindi nagalit si Eun-soo nang patayin siya ni Soo-hyun bilang paghihiganti. Nang mabalitaang nakulong ng 7 taon si Soo-hyun, tinawag ni Eun-soo si Jo-on at hiningi ang paglaya nito. Kung hindi, isisiwalat niya ang lahat, pero hindi inasahang matagal nang may balak pumatay si Jo-on. Na-hit and run si Eun-soo ng truck na matagal nang naghihintay sa harap ni Seon-yul. Nagkunwari si Jo-on na hahabulin ang salarin pero matagal na pala niyang pinalayas ito. Kamakailan lang, natagpuan din ni Soo-hyun ang asawa ng driver na pumatay kay Eun-soo at nalaman ang katotohanan. Ginamit ni Jo-on ang charity fund bilang pangako para sa operasyon ng anak nito kapalit ng pagpatay kay Eun-soo. Sa mga clue na ito, naunawaan ni Soo-hyun na ang dahilan ng pagpatay kay Eun-soo ay may kinalaman sa ama ni Seon-yul. At ang pinakamahalaga, posibleng may kinalaman din si Jo-on sa pagkamatay ng kanyang anak. Kinabukasan, naalala ni Soo-hyun ang lihim na kahon na itinago ni Soo-ho noong nag-aayos ito ng gamit. Agad niyang hinanap at natuklasang imbestigado na pala ni Soo-ho ang lahat ng may kinalaman sa kaso ng anak nito. At ang lahat ng clue ay nakaturo kay Jo-on. Agad niyang kinonfronta si Soo-ho. Bakit itinigil ang imbestigasyon gayong may mahalagang clue na? Pero hindi inasahang sumuko si Soo-ho sa pakikipaglaban sa makapangyarihang kongresista dahil dehado siya. Hindi makapaniwalang bilang ama, ganoon lang ang dahilan ni Soo-ho. Kung takot siyang labanan ang kapangyarihan, siya na lang ang kikilos. Pero hindi inasahan ni Soo-hyun na paglabas pa lang niya, kinuntak na ni Soo-ho si Jo-on. Dating nanumpang gigipitin si Jo-on kahit mamatay pa, pero ngayon ay sumapi na sa alyansa nito para maging presidente. Ang tanging dahilan, gusto rin ni Soo-ho ang kapangyarihan. Kinabukasan, nagkita sina Soo-hyun at Hye-ram sa library. Nagpaalam si Hye-ram na mag-a-abroad na kasama ang anak. Pero alam na ni Soo-hyun ang parte ng katotohanan at hindi maintindihan kung bakit sumasama sa masasama ang isang mabait na tao tulad ni Hye-ram. Pinayuhan pa niya ito para sa kapakanan ng anak nito. Pero bilang pagmamalasakit, binalaan din siya ni Hye-ram na huwag kalabanin si Jo-on. Magdudulot lang ito ng kapahamakan. Pero isinantabi na ni Soo-hyun ang sariling buhay. Dahil sa matinding pagmamahal na ito, binigyan siya ni Hye-ram ng mahalagang clue bago umalis. Noong araw ng pagkamatay ng anak ni Soo-ho, may tablet na inilabas sa bahay. Nag-alala si Soo-hyun at agad na kinontak si Soo-ho habang naghahanap. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Seon-yul at ang huling mensahe ni Eun-soo tungkol sa tablet. Pati ang biglaang pag-alis nito kahit nagsisimula na ang meeting. Samantala, nagsimula ring mag-isip si Seon-yul. May detalye ba siyang nakaligtaan? Tiningnan niya ang phone ng ina para sa karagdagang clue. Pero sa recording ng ama na nag-uutos na alagaan ang isang bagay, naalala niya ang eksena 7 taon nang nakalipas. Binigyan siya ni Eun-soo ng necklace at sinabing ingatan ito. Agad niyang natanto na ito pala ang sikretong bagay na tinutukoy sa recording. Sa sandaling iyon, kumatok si Soo-hyun. Nang sabihin nito ang hinala, lalong naguluhan si Seon-yul. Akala ni Soo-hyun, ang tablet na tinutukoy ni Eun-soo ay pagmamay-ari ng anak nito. Ipinakita ni Seon-yul ang necklace at ikinuwento ang lahat ng hinala. Parehong napatingin sa necklace ang dalawa. Tama ang hinala nila. May lihim pala itong tagong sikreto. Agad na isinaksak ni Seon-yul ang memory card sa computer. Unang lumabas ang larawan ng pawn shop. Pangalawa ang resibo pagkatapos ipagsanla ang tablet. Agad na tumakbo si Soo-hyun sa pawn shop kasunod ni Seon-yul. Matagumpay na nakuha ni Soo-hyun ang tablet na hawak ng anak nito noong aksidente. Habang hinahawakan ito, naalala niya ang bawat sandali ng paglaki ng anak, lalo na ang birthday song na na-record nito para sa kanya bago mamatay. Hindi napigilan ni Soo-hyun ang luha sa matinding sakit. Pero hindi niya alam kung ano ang nangyari at biglang tumakbo ang aso palabas ng bahay. Kaya kailangang itigil ni Gunwoo ang pagre-record at habulin ito. Dahil din dito, na-aksidente siya sa kalaunan. Sa parehong panahon, nakawala si Seon-yul sa kanyang stalker at tumakbo papunta sa bahay ni Soo-hyun. Bagamat walang imahe sa screen sa sandaling iyon, ang mga tunog na narinig ay nakakuha ng atensyon ni Soo-hyun. Pamilyar na pamilyar kay Seon-yul ang boses ng lalaki. At mukhang hindi naman malubha ang sugat ni Gunwoo. Ang sumunod na usapan ng dalawang lalaki ang tuluyang sumira kay Soo-hyun. Noong araw ng insidente, nag-inuman ang ama ni Seon-yul at si Jun. Pero nang tumawag ang misteryosong tao tungkol sa buhay ng anak nito, nagmadaling umalis ang ama ni Seon-yul papuntang ospital. Si Jun naman, pagkatapos ng party, nagtungo sa kinakasama. Sa parehong panahon, tumakbo si Gunwoo sa kalye na may hawak na tablet. Lasing na lasing si Jun noon. Dagdag pa, hindi siya nakapag-focus sa pagmamaneho, kaya nangyari ang trahedya. Sa una, nagpanik si Jun at gustong tumawag ng ambulansya. Pero nagdalawang isip siya sa huling sandali. Tiningnan pa niya kung may CCTV sa paligid. Nang makasiguro,
Kinuha ni Joon si Gunwoo at isinakay sa kotse. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa lugar. Nang makita ni Soo-hyun ang sapatos ng anak, iyon na ang unang eksena ng trahedya. Samantala, nagmamadali ring pumunta sa ospital ang ama ni Seon-yul. Malubha na ang kalagayan ng anak nito. Kailangan nito ng heart surgery para mabuhay. Sa sandaling iyon, may tumawag, si Joon. Pagdating sa meeting place, nakita ng ama ni Seon-yul na hindi naman malubha si Gunwoo at kaya pa nitong umiyak at tumawag ng nanay. Kaya sinabi nitong dalhin na sa ospital ang bata. Pero ang mga sumunod na salita ni Joon ang nagpabago ng isip nito. Nakita na ni Gunwoo ang mukha ni Joon. Kung mabubunyag ang drunk driving incident, mawawasak ang pangarap nitong maging presidente. Hindi pwedeng huminto si Joon dahil lang sa isang bata. Gusto ng ama ni Seon-yul na mabuhay ang anak. Ang pag-iisip na iyon ang nagpabago sa kanya. Kaya matapos magkasundo, isinakay ng ama ni Seon-yul si Gunwoo at ang tablet sa kotse. Sa sandaling iyon, tiningnan niya muli ang inosenteng bata at nagdalawang isip. Pero nang maalala ang anak na naghihingalo, nagdesisyon siya. Walang awang tinakbuan ng gulong si Gunwoo. Pagkatapos, dinala ang halos walang buhay na bata sa isang madilim at madamong lugar. Pero hindi inasahan ng ama ni Seon-yul na magiging determinado si Soo-hyun. Dumating agad ang kapalit ng kasalanan niya. Ngayong nahayag na ang katotohanan, sobrang sakit ang nararamdaman ni Seon-yul. Hindi niya matanggap na pumatay ang ama para sa kanya. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit hindi pumayag ang ina na maghiganti siya. Ang nakakalungkot, ang lahat ay dahil kay Seon-yul. Samantala, si Soo-hyun naman ay sumisigaw sa sakit na hindi kayang unawain ng sinuman. Sa labas, hindi alam ni Seon-yul ang dapat gawin. Sa kabilang banda, naramdaman ni Joon ang peligro at binigyan ng pahiwatig si Soo-ho na alagaan ng asawa. Kahit hindi pa lubos na nauunawaan ni Soo-ho, sa ekspresyon nito, kitang-kita niyang may hawak itong mahina niyang punto. Nang magpakalma si Soo-hyun, nagdesisyon siyang gumanti. Naghain siya ng reklamo laban kay Joon. Kasabay nito, nakatanggap din si Soo-ho ng mensahe mula kay Soo-hyun tungkol sa tablet. Pero lalo lang itong nagpaalala sa kanya. Habang nalulunod sa pagsisisi si Seon-yul, hinamon siya ng mga thug at hinagupit. Pero hindi man lang siya lumaban. Para bang ito lang ang paraan para mabawasan ang pagkakasala niya. Para kay Soo-hyun, kahit alam niyang delikado kalaban si Joon, hindi siya nagdadalawang isip sa paghihiganti. Samantala, pumunta si Seon-yul sa sementeryo at nag-alay ng bulaklak at regalo para kay Gunwoo. Pero ang pinakamahalaga ay ang pangako niyang protektahan ang ina ng bata. Kaya sa gitna ng katahimikan, may dalawang taong nagpakita. Ang isa ay ayaw pasanin ng nasa likuran ang kasalanan ng ama nito. Ang isa naman ay puno ng pagkakasala at gustong gumawa ng paraan para mabawi ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Seon-yul sa pumatay sa ama nito ng puno ng pagsisisi at hiya. Sa wakas, naunawaan niya kung ano ang tama at mali. Pumatay ang ama niya sa nag-iisang anak ni Soo-hyun para iligtas siya. Kahit namatay ito sa kamay ni Soo-hyun, naintindihan na niya ang konsepto ng karma, ng pagpapatawad at kabutihan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi lang pagbayaran ang kasalanan ng ama. Higit sa lahat, kailangan niyang tulungan si Soo-hyun na maghiganti. Si Joon ang ugat ng lahat ng trahedyang ito. Pero ang resulta ay hindi inaasahan ni Soo-hyun. Ang press conference para ibunyag ang krimen ni Joon ay walang dumalo. Sa halip, mas lalong sumikat ang kandidatong si Joon. Pinakamasakit, ang taong inakala niyang kakampi sa pagbubunyag kay Joon ang siya palang nagtaksil sa kanya. Binuksan ni Soo-ho ang safe at kinuha ang pinakamahalagang ebidensya na itinago ni Soo-hyun at ibinigay ito kay Joon. Nang makuha ang ebidensya, agad din itong sinira ni Joon. Alam niyang kung hindi orihinal ang ebidensya, wala itong halaga sa korte. Ang ginawa ni Soo-ho ay lubos na nagpawalang pag-asa kay Soo-hyun. Nang tanungin siya ni Soo-hyun, hindi siya nagtago at diretsyong umamin. Sinabihan pa niya si Soo-hyun na huwag umasang magagawa nitong sirain si Joon sa pamamagitan ng media dahil walang saysay ang pagkilos na iyon. Bukod dito, delikado rin ito para kay Soo-hyun. Kahit na sinabi ni Soo-hyun ang katotohanan na si Joon ang dahilan ng aksidente ng anak nito, tila determinado si Soo-ho na ipaintindi kay Soo-hyun na lumayo na. Pero parang hindi natitinag si Soo-hyun sa mga pag-atake na ito. Paano nga ba siya makakatakas sa kapangyarihan ni Joon? Sa kabilang banda, kahit may daladalang regalo si Seon-yul, nahihiya siyang pumasok sa restaurant ni Gaeon. Nakita na siya ni Gaeon, pero hindi inasahan ni Seon-yul na katulad ni Soo-hyun ito. Hindi nagalit. Sa halip ay pinaalalahanan siyang huwag hayaang ang puot ang magpatigil sa kanya sa pagdurusa. Pero hindi alam ni Gaeon na ang lahat ng galit ni Seon-yul ngayon ay nakadirekta na kay Joon. Kasabay nito,
Pinahanap din niya sa mga kaibigan ang mga biktima ng pag-akyat ni Joon sa pwesto. Mahirap man ang proseso, nakita rin nila ang mga kapuspalad na biktima. Takot ang mga ito sa kapangyarihan ni Joon kaya ayaw sumama sa paghahabla. Nang makita ni Seon-yul na aatras ang mga biktima, siya na ang nagsalita. Inilahad niya ang lahat ng hirap na dinanas niya. Nang makita ng mga biktima ang paghihirap ni Seon-yul at ng mga kasama nito, nagdesisyon na silang lumagda sa reklamo laban sa kanilang karaniwang kaaway. Sa kabilang banda, tulad ng inaasahan ni Soo-hyun, sadyang binabaliwala ng pulisya ang kaso. Pero may paraan si Soo-hyun. Nagulat siya sa mensahe ni Seon-yul. Lumalabas na ang dahilan kung bakit kinolekta ni Seon-yul ang impormasyon ng mga biktima ay para suportahan ang susunod na hakbang ni Soo-hyun. Ang paraan ni Soo-hyun laban kay Joon ay sa pamamagitan ng pagsusulat. Gamit ang autobiographical method, ibinunyag niya ang tunay na ugali ng dating alkalde sa ilalim ng mapagpanggap na itsura. Ipinahayag din niya ang tunay na salarin, ang kandidato sa pagkapresidente na si Joon. Ang dahilan kung bakit pinili ni Soo-hyun ang press conference para ilunsad ang aklat at ibunyag ang krimen laban sa anak nito ay dahil kay Yuri. Noong hindi pa kilala si Soo-hyun bilang manunulat at nagsisikap pa lang sa larangan ng literatura, si Yuri ang naging manager nito. Ngayon, may producer na lumapit kay Yuri para muling magsulat si Soo-hyun. Kaya naman nagsikap si Yuri na gustong tumulong sa kapatid para magkaroon ng pagkakataon. Kaya sinamantala ni Soo-hyun ang book launch press conference para ikwento sa lahat ang masaklap na karanasan ng anak nito. Sa tulong ng media at pressure mula sa iba't ibang sektor, wala nang nagawa ang pulisya kundi muling imbestigahan ang kaso. Samantala, napaka-relax ni Soo-ho sa harap ng kontrobersya. Nagduda ang mga kasamahan na naimpluwensyahan siya ng kapangyarihan at pera. Sa kabilang banda, nang maipasa na ni Soo-hyun ang lahat ng ebidensya sa pulisya, nahimasmasahan na rin siya. Kung wala ang tulong ni Seon-yul, hindi magiging ganun kadali ang lahat. Nababaliw na si Joon sa galit at inilabas ito sa sekretary nito. Pero kahit si Joon ay medyo helpless, dahil sino bang mag-aakalang magagamit ni Soo-hyun ang book launch press conference para ibunyag ang krimen nito? Dagdag pa, nakipagtulungan si Seon-yul sa kaaway ni Joon, kaya mula pa lang sa simula, wala na itong kontrol. Pero hindi basta-basta susuko si John. Kaya pinahanap niya sa secretary ang recording ng phone call ng ama ni Seon-yul kay Soo-hyun noong mga panahong iyon at ipinahayag ito sa media. Sa recording, sinisi ng ama ni Seon-yul ang anak ni Soo-hyun sa aksidente. Ayon kay Joon, tulad ng nasa recording, hindi siya ang pumatay, kundi ang ama ni Seon-yul. Pagkatapos ng pahayag ni Joon, malinaw na nagbago ang takbo ng opinyon publiko. Akala nila, nagtutulungan lang sina Soo-hyun at Seon-yul para sirain ang reputasyon ni Joon. Kaya pinayuhan ng abogado si Soo-hyun na huwag masyadong magpakita ng emosyon. Pero iba ang iniisip ni Soo-hyun. Lalaban siya hanggang sa huli. Ang tanging ginawa niya ay tahimik na nagprotesta. Ang pagkilos ni Soo-hyun ay nakaimpluwensya sa magkabilang panig. Nang makita ang protesta ng ate, nag-organisa ng volunteers si Yuri para suportahan si Soo-hyun. Sa kabilang banda, sinamantala ni Joon ang kahinaan ni Soo-ho at inutusan itong kontrolin si Soo-hyun. Diretso si Seon-yul kay Joon. Tinanong niya kung pwede bang maging presidente ang isang murderer. Lalong nagalit si Joon at sinakal si Seon-yul na nagsisising hindi niya inasikaso agad si Soo-hyun. Pero nabaligtad ni Seon-yul ang sitwasyon. Muntik na siyang mawalan ng kontrol pero napigilan pa rin niya ang sarili. Kung ganoon katalino si Seon-yul, bakit niya gagawin iyon? Tiyak na may layunin ito. Pero minamaliit niya ang katusuhan ni Joon. Hindi lang siya pinagbuhatan ng kamay, nakita pa nito ang recording device kay Seon-yul. Samantala, ang determinasyon ni Soo-hyun ay unti-unting nakahikayat sa iba. Hindi na siya mag-isa sa labang ito. Pero hindi papayag si Joon na ganito na lang siya tatakutin. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na sirain ang protest site ni Soo-hyun. Nagulo ang eksena, pero buti na lang dumating si Seon-yul sa tamang panahon. Ang gulo na ito ay nagdulot ng backlash na lalong nagdagdag ng mga sumusuporta kay Soo-hyun. Gayunpaman, malapit nang matapos ang eleksyon. Kahit anong pagsisikap niya, parang wala nang saysay. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga taga-suporta ni Joon ay nabighani ng malaking screen sa plaza. Biglang nag-livestream si Soo-ho ng video na naglalantad ng masasamang gawa ni Joon. Ang dahilan kung bakit pumayag siyang maging tauhan nito ay para masilip ang kahinaan ni Joon. Sa ibabaw, nagkunwari siyang sunod-sunuran at pinutol ang ugnayan sa mga malalapit na kaibigan, pero sa totoo lang, patuloy siyang nakikipagtulungan sa sariling paraan. Agad na ibinunyag ng video ang tunay na ugali ni Joon. Pero hindi sapat iyon para mawalan ng tiwala ang mga tao. Kaya ginamit ni Soo-ho ang huling baraha, ang tablet ng anak nito. Nakasaad dito ang buong plano ni na John at ng ama ni Seon-yul para patayin si Gun-woo. Pagkatapos, umalis si Soo-ho bilang host.
Bilang isang ama at mamamayan, isa-isa niyang inilahad ang mga krimen ni Joon. Nang matapos siyang magsalita, nagising ang mga bulag na tagasunod nito. Kahit anong gawin ni Joon para iligtas ang sarili, wala nang nagawa. Nang matapos ang lahat, hindi na napigilan ni Suho ang lungkot. Samantala, gustong utusan ni Joon ang sekretary nito para ayusin ang krisis pero wala nang pag-asa. Lumalabas na naimbestigahan na ni Seon-yul ang lahat ng masamang ginawa ng sekretary para kay Joon, kasama na ang pagpatay sa sariling ina nito. Kaya nang mahikayat ng sekretary ni Seon-yul, ginamit nito ang hidden camera para i-record ang lahat ng kasalanan ni Joon. Ang hantungan ni Joon ay ang hustisya. Sa wakas, nagapi ang kasamaan. Labis ang naging emosyon ni na Seon-yul at So-hyun. Nagkatinginan sila ng luhaan. Isang-isa nang naimbestigahan ang mga krimen ni Joon. Tumupad naman sa pangako si Hye-ram at nagtestigo laban dito sa korte. Sa huli, nahatulan si Joon ng life imprisonment dahil sa mga kasalanang hindi mapapatawad. Nalaman na rin ni So-hyun ang tunay na dahilan ng aksidente ng anak noong mga nakaraang taon. Dahil pala hindi niya sinarado ang bahay nila at ginamit ni Joon ang video na ito para takutin si Suho na itigil ang investigasyon. Kaya ang lahat ng ginawa ni Suho ay para lang protektahan si So-hyun at huwag mawalan ng pag-asa sa buhay. Pero posible pa kayang magbalikan ng dalawa? Muling naging mabuting magkapatid sina So-hyun at Yuri. Nakuha rin ni Seon-yul ang pangarap na maging isang magaling na doktor. Patuloy namang sumikat si So-hyun bilang isang minamahal na manunulat.